ito yung trabaho na kadalasan minamaliit natin. So sinubukan ko. Hindi naman talaga ito yung aking hanap buhay. Pero nagtry ako, ilang sako lang ito ng semento ang binaba ko. Tinulungan ko lang yung tao ko na medyo hindi maganda ang kalusugan sa araw na ito. At talagang masabi kong dapat na ipagmalaki ang mga taong ito. Napakarangal, napakahirap ng trabaho. Kadalasan ito sila yung underpaid, yung mga construction worker na tinatawag natin. So dito sa isang magandang subdivision, exclusive, malaki, magaganda ang mga bahay. Kadalasan ang isang bahay ay budget ng 50 million pataas. So talagang malaking trabaho. So maraming mga construction worker ang nakikinabang kasi madami ang kailangan, marami ang gagawa para matapos ang natural project. Pero kung titingnan mo pala, pag sinubukan, doon mo masabi na hindi talaga biro ang magiging construction worker. Ito sinubukan ko lang tinulungan ko lang, hindi naman talaga ito yung aking ginagawa. Yung kasuotan ko nga tinatawanan ako ng mga tao dito hindi angkop daw, hindi pang construction worker, ay hindi naman kasi talaga. Pero nasabi ko na ang kanilang ginagawa ay hindi biro, talagang napakahirap, napakapagod, napakabigat. Isang semento ay 40 kilograms, nabubuhatin mo. Buti akin, binaba ko lang yan sa truck, nilagay lang din malapit. Yung mga construction worker, iba yan, dinadala pa sa napakataas, inaakyat pa nila yan so ang taas-taas ang kanilang pinag-aakyatan. So talagang double effort nilang, double, triple. Pero kung tutuusin mo, ito sila yung nasabi kong underpaid, ay kadalasan sa kanila rito babayaran maghapon. Pagkatapos wala silang mga benepisyo. Yan yung masakit na katotohanan dyan. Yung mga ito nagtatrabaho, walang mga benepisyo, wala silang tinatanggap. Kaya kung mapansin mo, yung iba rito nalilibang sa pagtatrabaho bilang construction worker dahil malaki ang tinatanggap. Pero kung tutuusin mo, underpaid. Kasi kung ano tinatanggap nila, yun lang. Walang hidden paid tulad ng contribution sa mga SSS, sa pag-ibig, sa PhilHealth, o ano pa man na mga uri ng benepisyo na pwedeng tanggapin ng isang empleyado. Kadalasan sa construction worker wala. Kaya kung makikita mo, yung iba dyan matatanda na 60, 70 hanggat kaya nagtatrabaho bilang construction worker dahil walang pensyon na tinatanggap. Pagdating ng 60 dapat pensyonado na, okay na, pero sila wala. Kaya kayod pa rin nung kanilang kabataan, nalibang sila kasi ang laki nga ng ay maaring tanggapin yung maghapon mo ikumpara sa ibang trabaho. Ngunit yung insurance ba, pagdating ng panahon na pakuya-kuya-kuy ka na lang kasi may pensyon ka lang tinatanggap, sila wala silang ganon. Kaya sa edad na 70, yung iba nakikita mo nagmamason, naghahalo ng semento, yung mga hirap dyan. Yung iba nagbubuhat pa rin ng ganyan kabigat yung binubuhat ko na yan, na sa akin nga sa ngayon ay hindi pa naman ako katandaan, nabibigatan na ako. At para sa akin ay hindi na talaga madali, lalo kapag ka nag-iedad na ng mga 70s, ng mga walang benepisyo, napipilitan pa rin magbuhat. So ang hirap. Kung kaya dapat sa kabataan pa ay okay na masubukan dahil isang napakarangal na trabaho. Ngunit isi-secure ang sarili pagdating ng katandaan na, ikaw ay may tinatanggap na pensyon sa pamamagitan ng SSS.
or GSIS o ano pa man. So wag samantalahin na may malaking tinatanggap, okay na sa araw-araw. Yung kadalasan pa nito, ang mabigat dito, yung mga construction worker na to, lingguhan ang sahod. Pag Biyernes, makikita mo nasa inuman. Actually hindi ko sila masisi, binibigyan nila ng reward yung kanilang sarili sa pagod ng kanilang ginagawa. So reward nila yan sa kanilang sarili na uupo sa lamesa, magkwentuhan, magiinuman, kung ano man. Ngunit kung yung tutuusin, so yung pagod na dapat ipapahinga ng iyong katawan doon sa pagod sa isang linggo, yung weekend na yan, dapat mag-recover siya, babawi siya. Ngayon ininom mo naman, yung tutuusin, muli mong pinagod ang iyong mga organs, ang iyong mga sistema sa iyong katawan nung nilagyan mo siya ng alak. So yan yung masakit dito, nakatotohanan kasi ang akala nila yan ay nire-reward nila sa kanilang sarili na masaya kasi sila doon. Yan yung pinakatotoo dyan. Kapag ginagawa nila yan, yung kasayahan na kanilang ay nararamdaman, walang kapalit. Kaya hindi nila naiisip Kaya kahit na gaano karami ang nagsasabi na masama ang uminom ng alak, masama sigarilyo, masama ang ng droga, ngunit masaya sila habang ginagawa nila yan. Yan yung mahirap dyan na hindi mo mapigilan sa kanila. Yung maghapon na pagod mo, buo isang linggo iipunin mo, pag-isip mo pag Friday ito na pera, may sahod na malaki. Kasi tulad na sabi ko, yung daily rate pag tiningnan mo malaki, ngunit underpaid kasi wala silang mga hidden payment na tinatanggap tulad ng benepisyo. So yun ang mahirap doon. Pagtanggap ng malaking pera, anong gagawin? I-reward sa sarili, inom, alak, pulutan ng matataba, inihaw, wow, parang ang sarap tingnan. Yun ang masakit doon. Kasi nga, ang nire-reward nila sa sarili is another punishment sa katawan. Pero kulang sa turo, kulang sa edukasyon, hindi natin sila sinisisi. Kasi ang hirap talaga mag-construction. Ayan, sinubukan ko. Talagang ilang sako lang yan Ilan lang yan, yung binuhat ko na yan sa video na yan, ay talagang yung pagod na naramdaman ko matindi. Pagdating talagang masakit ang katawan ko, sakit ang leg ko. So yan yun na dapat talaga binibigyan natin ng halaga o pahalaga itong mga construction worker. Kasi kung atin titingnan, sila yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng magagandang mga bahay, yung malalaking mga building, yung ating tinatamasa ng mga industrial na yan, dahil yan sa kanila. At bukod pa dyan, marami ring kumikita tulad ng mga engineer, mga architect, mga construction supplier, material supplier. Yun, sila ang mga kumikita. Kung kaya dapat itong kanilang mga taong nagamit para kanilang para sila kumita, ay bibigyan nila ito ng reward. So ang mali naman kung minsan magbibigay ng reward for the boys, o ika nga, para sa for the boys. So, ano yung for the boys? Ayun na nga, alak na naman, pulutan, ayun na naman, matataba pa, iihawin mo ba? Alam naman natin kapag inihaw at medyo sunog ay hindi maganda. At alam din naman natin kapag ito ay puro sebo, hindi rin magaganda. Kaya sabi nila, batak naman daw sila sa trabaho panlaban naman daw. O yun na nga, batak ka na sa trabaho, dapat hindi mo rin lagyan nun para lalo mong mapakanibangan yung pagiging batak mo. Magiging malusog ka, batak ka sa trabaho, nilagyan mo. So halos wala kang naging advantage doon sa hindi nga batak sa trabaho, na hindi naman ay kumakain ng mga ganon.
hindi umiinom ng mga ganon, parehas lang kayo. Sila hindi batak, hindi pagod. So yun ang kaibahan. Kapag alam mo kasi kung ano dapat kakainin mo, anong iinumin mo, hindi naman mahal eh. Hindi naman magastos maging malusog. So mag construction worker ka, titipirin mo pa yung sarili mo sa pagkain ng mga healthy pero hindi magastos. Iinom ka ng mga healthy na inumin na hindi magastos at hindi nakakasira ng katawan, healthy nga, di ba? So dapat talaga ang pinaka ay masarap daw na beverage or iniinom ay ang tubig. So walang iba. So yun yung dapat na matutunan kadalasan ng mga construction worker. Ang kanilang iniinom, tubig lang. Ang kanilang kinakain ay mais. Pero no kadalasan o operan mo, dadalan sa site. Punta sa site, ang offer, ito hindi natin masisi, nagninegosyo naghahanap buhay. Kahong-kahong na soft drinks, utang, pagdating ng Biyernes, bayad. Pero soft drinks yun alam naman natin yon, asukal yan, soda yan. Yun na nga, araw-araw asukal, soda, pagka isang linggo na alak. Yun ang mahirap. Tandaan pa natin na itong mga taong ito ay walang benepisyong tinatanggap, walang pensyon. Pagdating ng 60 na kung saan yung mga pensyonado ay nag-i-enjoy na, tinatanggap na lang yung pensyon, buwan-buwan hinihintay, sila hindi. At sila ay patuloy silang magpapakahirap na magtrabaho para mabuhay. Kahit yung pang araw-araw lang nila, kailangan nilang paghirapan yan, pagtrabahuan yan. Kasi nga wala silang ay hinihintay na pensyon. Yun ang masakit na katotohanan na sa ngayon yan ang kalagayan ng ating mga construction worker. Kaya dapat talaga parangalan tong mga ito sila yung dapat na parangalan. So itong mga to ay taxpayer, no? Namamasahe, bumibili, so bawat bili nagtatax, namamasahe nagtatax, yung iba nangungupahan ng bahay. So mga taxpayer ito. Tapos yung mga tax na pinaghihirapan nila, yun sa flood control na punta. Yung mga ghost project na punta, yari na. Yung pagod nila ay lalong sinasamantala natin. So pararangalan natin sila. Tulad na sabi ko ay hindi talaga biro. Ito lang ginawa ko, sinubukan ko lang sandali para ayaw ko na talagang ulitin. Sabi ko na hindi biro talaga ang tibay nila, ang kanilang lakas, dedikasyon sa trabaho na hanggang ngayon nandiyan pa rin sila sa ganong uri ng trabaho. Hindi ko masabi na no choice kasi may mga company na tumatanggap doon sa mga hindi tapos. Madami. Huwag ka lang din mangarap ng trabaho na mataas, trabaho na di opisina doon, pero may benepisyo kapag ikaw ay nagtatrabaho sa mga kumpanya na merong benepisyo. Pero dito sa construction, ewan ko, hindi ko masabi na kung meron ba na mga kontraktor na nagbibigay. Ito ay may mga kumpanya din sila. May mga humahawak na kumpanya sa kanila. Pero yung mga staff lang, engineer, ang may benepisyo sa pagkaalam ko. Itong nasa baba na mga construction worker, mga laborer, ito alam kong wala. Mason, hindi ako sigurado. Foreman, hindi rin ako sigurado kung meron silang tinatanggap. Pero yung mga laborer, kasi lingguhan ang sahod, hindi ako sigurado kung meron talaga. So kadalasan dito sa kanila napapabayaan. So nakikinabang yung doon sa opisina. Ganon yung kanilang kalagayan. So ulitin ko, kailangan itong mga ito ay pinaparangalan natin, igagalang natin yung hirap ng kanilang dinadanas dito, yung kanilang trabaho na ito na hindi biro. Kilalanin natin dahil hindi talaga natin kaya.
Ako personally hindi ko talaga kaya. Ayan nga lang yan. Ginawa ko na yan. Talagang dinamdam na lang katawan ko yan. So kung katulad nila araw-araw. Tapos maghapon. Ay aking saglit lang. Ilang minuto lang. Dinamdam ko na. Ilalo ko 8 oras ka dyan. Thanks for watching. Please don't forget to like and subscribe my channel. Have a good day.